Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, kahit hindi suspindihin, mawawala talaga yan. Ito ang naging reaksyon ng political analyst na si Attorney Edward Chico sa pahayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson hinggil sa umano'y 320 bilyong mawawala na kita ng gobyerno kung sususpindihin ang excise tax at VAT sa langis. Sa viral na komento ni Chico, direkta niyang tinukoy ang kalkulasyon ng senador. Sabi ni Lacson, 320 billion ang mawawala sa pundo kapag sinuspindi ang excise tax at VAT sa langis. Hindi totoo yan. Kahit hindi mo isususpindi, mawawala talaga yan. Matatandang naunang nagbabala si Lacson na maaring umabot sa higit 320 billion ang mawawala sa kita ng pamahalaan kung ipatutupad ang sabayang suspension ng VAT at excise tax. Isang hakbang na maari umanong makaapekto sa gross domestic product at sa pangmatagalang katatagan ng ekonomiya. Gayunpaman, para kay Chico, tila hindi sapat ang ganitong argumento, lalo na kung isinasaalang-alang ang mga aligasyon ng malawakang korupsyon na kinakarap ng mga opisyal ng gobyerno. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung opinion ni Attorney Edward Chico na kahit ituloy nila na mangolekta ng VAT at saka excise tax sa langis, 320 billion, mawawala rin yan. Kasi grabe ang issue ng korupsyon sa gobyerno ngayon. Ako, wala namang problema sana yung magbuwis tayo. Basta makasigurado tayo na yung buwis na kinukolekta is mapunta sa taong bayan. But sa ngayon, mahirap nang magtiwala sa issue ngayon ng korupsyon, maleta. May napanood akong speech ni Congressman Edgar Eresi kanina sa Kamara. Sabi niya, paano ka hindi madaling makapagnakaw kung ang tatay mo, siya ang taga-bantay sa kaban ng bayan at ang tiyuhin mo, siya naman ang taghawak sa susi. sa susi sa kaban. Kaya, tuloy-tuloy talaga yung nakawan. So, grabe. Hirap na po ang mamamayan. Halos ayoko nang mag-gas up. Yung sakyanan namin, pag nasa kalahati pa siya ngayon, pag nasa delikado na yung fuel, ayoko nang mag-full tank. Dati-dati, pag full tank, 2,000 lang, ma-full tank na yung sakyanan namin. Diesel ang amin, ha. Ngayon, nung last na nag-ano ko, 4,000, kalahati lang. Hindi pa siya na full tank. So, paano kung mag-full tank ako ngayon, di 8,000 na? Nako, laking bawas yan sa budget. So, nag-uusap kami sa aking pamilya na magbawas-bawas na lang, sakay na lang daw kami sa pampasahero. Iwasan na lang paggamit ng sariling sakyanan. Problema, pati bibilhin isda, gulay, karne, tumaas na lahat. So, mabuti itong mga senador, itong nasa poder, nasa Malacanang, hindi nila maramdaman yung pagtaas ng presyo ng langis dahil may pondo sila. For example, sa Senado, magkano ang kanilang MUUI dyan? Milyones. Mga congressman, milyones. Certification, liquidation by certification lang. Wala nang resibo. Kaya kahit umabot ng 500 pesos per litro ng gasolina, hindi sila apektado. Dahil hawak nila ang pera ng taong bayan. Palasyo, wala talaga.
Ang nakakaramdam ng hirap ay ang nasa laylayan. Kaya baliwala sa kanila yung hirap, kaya ayaw nilang tanggalin ang excise tax at saka yung ibang mga bansa, example Vietnam, tinanggal na yung buwis sa kanilang langis. Kaya bumaba na ang presyo ng langis sa Vietnam. Tayo na lang nag-declare kunuhay ng national energy emergency. Kailang anong ginawa? Wala, ayuda lang. Yun ba ang solusyon? Pagbibigay ng ayuda? Kakaunti naman ng naayudahan. Kawawa ang mga excuse me, mga drivers. One time, bigay lang ng 5,000. 2 linggo, wala na yun. Ilang buwan pa itong gyera na ito. Sa tingin ko, magtatagal ang gyera na ito buong taon hanggang December, gyera pa. Nagbabasa ako ng update sa gyera. Si President Trump, nagbigay siya ng deadline until tomorrow, Tuesday. Pag hindi pa makipag-negotiate ang Iran, birahan nila kung ang dami nilang mga targets. Ang Iran naman, hindi bumibigay. Fight to the last man daw sila. So, wala talaga. Ito na yung pinakamatinding krisis na dadaanan natin. Mas matindi pa kaysa sa pandemic. Dahil yung pandemic, yung virus, ma-quarantine mo. Pag after 14 days, patay na yung virus. Ito, paano mo i-quarantine ang presyo ng langis? So, sige, kung ayaw nyong tanggalin ang excise tax at VAT ng langis, wala kaming magagawa. Kailang may tatak sa aming puso't isipan na ang gobyernong ito walang awa sa taong bayan. Yung tax na makukulikta, mawawala man lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni si tatay ang natagaan na mo gero. Atag og sin, pinalangin sa Ginoo. So muna ni ang iyang pag-aatupan. So mura ni ang balay ni tatay. Sa gitagaan na mo og gero, so muna ni ang iyang gipuy-an. So karon nagpatindog siya og bag-ong balay. So muna ni ang iyang kahimtang. Muna ni intawon ang iyang kaldero gamay kaayo. Balunan lang dayon og isa ka naninggi ipoy ani tatay. Nagpatukod siya og bag-ong balay. Muna ni. So pag yun niya nauman kay siya ra man gyud isa ani. Wala pud siya anak nga makatabang. So siya na ang bahala sa pag-atop sa yero nga natagaan siya. Salamat sa naghatag. So kuha na gyud ang iyang kahimtang mo na gyud ni intawon. Natabangan ni Nga diri siya magpuyo. Mga sako lang gyud intawon og tunnel bag ang atop sa iyang balay. So mayong udto tay. mayungod ko sa So pila na kakatuig tay nga inaani lang gyud ang imong pagpuyo diri lang kagatulog. mga 5 na katuig. 5 na katuig nga gantos ka sa ingani lang Oo, ana gyud. nga payag-payag. Okay, kapuyan man ko mag kuan, balimbalhin. Oo so Payag na lang. Magpay- Magpay kapoy. oo. So karon tay natagaan na ka og gero, nakapatindog na ka og bag-ong balay. So di na ka maulanan puhon nga makaatop na ka. Aw dili na gyud. Salamat gyud sa naghatag. Kuan naot nga dugangan iyang grasya panalangin nga maayo atong pagpuyo hangtod-hangtod mag kuan ta mo approve atong kuan kalihukan hangtod-hangtod kayo sa nagtabang ani hangtod sa Ginoo nga sagaan mig
kuan maayong panglawas hangtod-hangtod ug grasya panalangin sa Ginoo. Salamat kay tay. Oo. Oo.